Good morning everybody, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga simpleng video na pinarating sa inyo tungkol sa construction. Sa araw na ito ay dito sa update sa aming ginagawa sa Misan and Deck. Ang ipakikita ko sa inyo ang aming mga tapos. Tara guys, tingnan ninyo. At ito nga mga karot, kita nyo naman ang slab na binuhutan natin. Ayan, nilagyan ng tubig yan. Ibig sabihin, level na level ang ating slab. Walang naging kumbok sa aming finishing. Ayan guys, siyempre, kailangan mong tubigan yan, curing yan. At least 5 days kami dito sa loob ng building. Ikino-curing namin ito. Yan, napakaganda ng pagkakalibil ng slab na ito mga kahardot. Yan. At siyempre, dito naman sa kabilang ito, tuloy pa rin ang ating paglalagay ng mga slab pa, ng bakal. Ayan, dito natin ang dowel. Ayan, naglalagay ng dowel. Siyempre, hindi yan kakalimutan. At ang ating slab, ang procedure niyan, pag naglagay ka ng bakal, siyempre, nasa tamang sukat, depende sa ating nasa drawing kung ano hinihingi. At siyempre ang spacer block puro nasa standard spacing po yan. Itong ating dowels na ito nasabi ko na sa inyo sa last kong video, yan ay 45 cm ang spacing, 16 mm diameter. Ayan guys, at dito naman sa kabilang ito, ayan, ipakikita ko sa inyo ang pag-install ng shuttering. At ang bakal ito guys, so ito ang mga ito pa kami sa gawing ito. Ayan, medyo mahirap-hirap mga kaharot mag-install ng shuttering dahil nga tumama sa perpendicular tayo sa corrugation, hindi nakaparallel, kaya medyo mahirap yan. So, dito na sila ngayon. Ito, tuloy sila sa paglalagay ng double layer. Ayan. Ang splicing po natin ng ating bakal ay minimum 30 cm ang splicing ng ating wire mesh. Ayan. Ayan. Yan ang susunod nating mga bubuhasan. Itong side na ito. Ayan. Ito mga kardot, siyempre nagsusuka tayo. Ano tuloy na, side? Aywa, so karba. Ala tul side. Only one piece body na da idin. Aywa, ayan, ang dalawa naghahakot naman yan ang basura. At dito guys, meron tayong sukat dito. Kaya minamarkahan nila yung sukat. Yan, kaya natin kinakatingan yan para hindi magkaroon ng crack sa ibabaw. Kaya sinusukatan po natin yan. Diretso, kailangan equal siyempre para diretso ang ating mark. Center to center ng ating joist yan. Ayan. Ito tayo, no?
Ito yung binuhusan kahapon mga kahadot ito. Ito ang ating binuhusan kahapon. So nakatapos na tayo ng naka 1.8 na tayo. 1.8 pa lang yan. Para bukas naman. At dito naman sa side na ito mga kahadot, ayan, nag-umpisa naman kami dito sa admin building. Ayan naman ang update ko rito. Ito po last na ito. Last area na ito ang ating palapag. Ayan. Ito, roof deck dito sa harap. Mayroon naman tayong roof deck din dito sa taas. Yan ang huli. Kaya kung makikita nyo, makalat pa syempre. Diyan natin na nilalagay yung mga materyales. At later, lilinisan natin yan syempre. Ayan mga kahadot. Tingnan nyo. At silipin naman natin dito sa kabila. Dito ang ating elevation. Ayan ang ating junior surveyor. Ayan si Jaber Jose ng Pakistan. Ayan. Dito naman si Wasim Sardar ang ating total station surveyor. Ayan. Kita nyo. Say hi, say hi. Ayan. Yan mga kahadot, ang ating gawain dito sa lahat ng tao. Makita nyo ay talaga namang busy sila sa kanilang mga ginagawa, kanya-kanyang ginagawa. May nagkakakitero, may steel fixture, may labor, may mason, masisipag, at meron ding mga tamad. Hindi talaga maiwasan yung mga tamad. Kaya ang tip ko sa inyo, doon sa mga tapad, yun lagi ang inyong kakausapin. Siyempre bibigyan ng atensyon, kausapin tungkol sa trabaho, at yan ay sisipag din. Kaya po ang tip dyan, huwag magagalit sa mga nagdadala ng tao, huwag magagalit. Kausapin, bigyan ng idea para hindi sila maging pasaway at gagawa sa kanilang trabaho ng koridor. And guys, at ito naman ang ihahanda nilang slab ngayon. Itong area na ito pa pinalilinisan natin. Ang oras po natin ngayon ay alas 7:20 na. Ayan. Yan ang oras natin, alas 7:20 na. At tayo po ay nakaba at mag-aalmusal naman tayo. Yan. At yun mga kahadot, siyempre bago tayo mag-continue, ayan, papalinisan din natin ito. Kailangan malinis bago magbuhos. Yan. Ayan o. Marumi, kaya kailangan hanginan natin yan. Kaya meron tayong compressor. Kailangan natin ng compressor para sa paglilinis. Ayan. At yung mga karot, inuulit-ulit ko po lagi, kailangan pong linisin. Yan po ang last update natin sa ating bago magkongkrito, yung linisin ang bubuhusan ng konkrito. Kailangan tanggalin yung mga dumi-dumi dyan, lalong-lalo na yung mga loose concrete at ang ating mga tie-wire na pinagtalian na putol galing sa pagtatali ng bakal. Kailangan pong alisin yan. Yan po ang isang comment ng ating consultant bago tayo magbuhos. Ang housekeeping first, yan po ang importante. At siyempre gagawin natin ito para walang abala. At hanggang wala pa yung shuttering, kailangan naman nating linisin yan para matanggal agad natin. Hindi na tayo mahirapan dumampot ng dumi doon sa ilalim. Yan po ang inuulit-ulit ko, ang housekeeping po ang isa sa required ng ating mga inspector para ma-aprobahan ang ating pagbubuhos ng konkrito. Yan po mga kahadot, at saktong ito po, ginagawa po natin yan para walang maging hadlang sa ating pagbubuhos ng ating slab. Yan guys, at
Sa mga nanood, salamat po sa inyong pagkatapos ng aking video ito. At yun mga ka-Ardot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video dito. At hanggang dito na lamang at bye-bye!